Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Holy Righteous One, the Creator of heaven and earth. He is faithful to us. He will never leave us nor forsake us. His great love for us will endure for all eternity. Our Father sent to us the Messiah, the only mediator to our Father, Jesus Christ, who gave his life on the cross for the forgiveness of our iniquities, so that we may inherit the kingdom of God. I thank also the Holy Spirit, for he is always with us. He lives in our hearts. We know that the Holy Spirit is powerful, just like our Father, just like Jesus Christ. The Holy Spirit is reminding us always to obey our Father. He's always reminding us to follow the path that Jesus traversed, the path to righteousness. And the Holy Spirit is showering us with gifts and fruits every day. People will know that we are followers of Jesus Christ, that our Father is the Creator of heaven and earth, by the fruits. Anong fruits? Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. So last time, we read Proverbs chapter 15. So pag makikipag-usap sa mga tao, maging mahinahon. Huwag mag-flare up agad. May respeto dapat sa kapwa-tao. Kahit ano pa ang kanyang economic status. Dahil usually, pag ang tao mahirap, inaapi. Pag mayaman, nire-respeto. Ayaw ni Almighty Father yon. Dapat pantay-pantay ang tingin natin sa mga tao. Hindi tayo nagkakaroon ng partiality or namimili. Napantayan natin ang ating mga bibig. Dahil yung bibig natin nakakasira or nakakaganda ng buhay ng tao, nakakapag-heal ang ating mga salita, and also nakakasira. Ginawa ni Almighty Father ang bibig natin to worship Him, to praise Him, at yun ang gagawin natin. Magiging aware tayo sa mga lumalabas sa bibig natin, dahil yun ay wisdom. Pag may takot tayo kay Almighty Father, sinusunod natin siya, that's wisdom. But if we are disobedient, mapanakit ang mga bibig natin, nang-aabuso, naninirang puri, nanchichismis, that's wickedness. The soothing tongue is a tree of life, nagbibigay ng buhay, nakakagaling, nakaka-heal. Pero ang perverse tongue, sinungaling or wicked na dila o bibig, nakakasira ng pagkatao. Yung nagsasalita ng masama at yung pinagsasalita ng masama, pareho silang masisira. Pero dapat ang bibig natin, iniingatan natin. Yung mga dila natin, yung mga lalabas sa bibig natin, dahil tayo ay anak ni Almighty Father. At dahil nasa atin ang Holy Spirit, gagayahin natin si Jesus Christ. Yung house of the righteous contains great treasure. Ano yung great treasure? Tatay natin. He is our great treasure. Pero ang mga wicked, sira ang kanilang buhay. Ba't masisira ang kanilang buhay? Dahil ang kanilang kaluluwa ay mapupunta sa ruin. Masisira
eternal damnation. Yung mga wicked people, nagdadasal din sila, di ba, kay Almighty Father. Pero hindi tanggap ni Almighty Father ang kanilang mga sacrifice and prayers. Bakit? Because of the wickedness of their hearts, because of their graven images, because yung kanilang intention ay mali. Iba ang kanilang priority. Ang priority natin si Almighty Father. That's the prayer of the upright, pleases Him. Lahat hinihingi natin advice ni Almighty Father kung ano ang plano natin. Pag nagpe-pray tayo, Lord, sana makapasa ako sa ganyan. Lord, tulungan mo ako para maitaas ang iyong pangalan, Almighty Father. Laging si Almighty Father. Dahil kinakalimutan siya ng mga tao. Tayo ni Almighty Father noon, dahil we must be grateful to our Father. Maging mapagpasalamat tayo. Dahil sa Kanya galing ang lahat. Yung mga mockers or unbelievers, they resent correction. Kaya, lumalayo sila or they avoid the wise. No? Ayaw nilang makipag-usap. Sometimes, nakikipag-away pa sila, nakikipag-debate nang wala namang kakwenta-kwenta. Kaya tayo, hindi tayo makikipag-debate because the discerning heart seeks knowledge. Hindi pakikipag-away, hindi strife, kundi knowledge ang hinahanap natin. At makukuha natin yung kay Almighty Father pag may takot tayo sa Kanya. But the mouth of a fool feeds on folly. Puro foolishness. Walang kwenta ang mga sinasabi ng mga foolish people. Yung mga tao na walang takot kay Almighty Father, walang kwenta ka lang sinasabi kahit na nakapag-aral sila ng 20 years. Nag-aral ng 20. Kahit na sila ay madaming diploma, bawat corner ng kanilang bahay, puro diploma, puro trophy, puro medal, puro certificate. Baliwala kay Almighty Father yun. Papel lang yun. Ang importante si Almighty Father, kung anong sasabihin niya sa atin. Yung validation niya, hindi validation ng tao. All the days of the oppressed are wretched, but a cheerful heart has a continual feast. For all eternity, ang mayroon ang cheerful heart. Ibig sabihin, grateful heart. Pero yung mga tao na walang pagpapasalamat kay Almighty Father, hindi papasalamat, they are wretched. Better a little with the fear of the Lord than great wealth with turmoil. Ang dami mga kayamanan dito sa mundo. Marami kang lupain. Pero ang gulo naman ng buhay mo. Mabuti pa na konti lang ang pag-aari mo dito sa mundo at may takot ka kay Almighty Father. Kesa marami kang wealth dito sa mundo pero gulo naman ang meron sa'yo. Walang tigil na away. Na-experience na ba yun? Pagising sa umaga, may nag-aaway, maririnig mo, may nag-aaway. May nagwawala. Hindi matapos. Kaya laging alert ka ngayon dahil laging pag may bumagsak lang, kabado ka na dahil laging may gulo, ganon. Naka-experience na ako ng laging may gulo. Laging may magwawala, ganon. Laging may nawawala, nagwawala. May mga nagpapaputok ng mga baril, ganon. Nag-aaway. Pati yung mga tauhan, ganun din. No? Kasi nga, yung amo nila, ganun din. Magulong buhay. Kaya mas mabuti pa, kahit konti lang ang kung anong meron tayo dito sa mundo, dahil ang inheritance natin ay ang tatay natin.
Mabuti pa yung konti lang ang pagkain mo na nagbibigay na may pagmamahal kaysa naman sa puro lechon ang ulam mo araw-araw. Hindi ka pa masatisfied. Lechon na naman. Kare-kare na naman. No, may mga ganun tao. Yan na naman ang ulam, lechon na naman. Halos araw-araw may party. Magpapakain sa tao. Pero araw-araw naman may away din. May issue. Magulo yung ganong klaseng buhay. Ha? Naka-experience na ba kayo ng sila kausap ko? Tapos mainit ang ulo ng mga tao. Wala namang dapat na ikainit ang ulo. Nag-iinit-initan ang ulo. Ganon. Gusto ko magpapansin. Kasi nga mga insecure, nga kaya gusto nagpapapansin. Kunyari gusto laging away. Kasi nga nagpapapansin, insecure. Magulong buhay. Mabuti pa yung kahit na konti lang meron tayo, pero tahimik naman dahil kasama natin si Almighty Father. At ang tamad dito sa Bible, ibig sabihin ay yung hindi nagtatrabaho sa Kanya. Ang kanilang daanan ng mga tamad ay puro tinik. Sluggard is blocked with thorns. But the path of the upright is highway. Magandang daanan. Ang daan ng mga righteous or matuwid. Pero pag sluggard ka or tamad ka, hindi mo sinusunod ang utos ni Almighty Father, may mga blockage sa iyong mga daraanan. Masasaktan ka, matutusok ka dahil thorns. Figuratively speaking. At ang wise son brings joy to his father. Maganda yung kanyang, may takot siya kay Almighty Father, wise decision making. Pero ang foolish person naman na walang takot kay Almighty Father, despises his mother. Sinisira niya ang kanyang land. Mother also means land. Sinisira niya ang mundo. Pag foolish ang tao, di ba? Sira ang mundo natin. Dahil ang mga tao, walang takot kay Almighty Father. Kanya-kanya, inggitan, yabangan, strife, nagkakwarel. Hindi magkasundo-sundo. Arrogant, boastful. Plans fail for lack of counsel, but with many advisors, so they succeed. Yung plano natin, pag hindi natin binibigay kay Almighty Father, walang kwenta. Nagfe-fail yung mga plano natin. Pero pag binibigay natin kay Almighty Father, because our Father is full of wisdom and knowledge, it will succeed. At yung mga advisors, dapat ay may takot din kay Almighty Father. Para maganda yung kung ano man ang mga plano sa buhay na gagawin habang nandito pa tayo sa mundo. Yung iba kasing mga advisors na wicked, para sa ikasisira ng iyong mga plano. May mga ganong klaseng tao na iinggit. Pag may plano ka, gusto mong sabihin sa kanila, hingi ka ng advice, ang ginagawa nila, pinapahina nila ang loob mo. May mga ganong klaseng tao. Ngayon, hingi tayo ng advice sa mga tao na wise. Sa mga tao may takot kay Almighty Father. Doon tayo hingi ng advice. The path of life leads upward for the prudent, pataas, no, papunta sa heaven, ang path of life of the righteous people. Pero, yung mga wicked, saan papunta? Realm of the dead, sa impyerno. Para yung mga righteous, hindi makapunta sa impyerno, no? Kaya dapat righteous tayo, upright, prudent. Yun ang nire-require sa atin para makuha natin ang inheritance natin. Ngayon, if we are disobedient, if we are sluggard, prideful people,
ang papupuntahan natin ay realm of the dead, going down to the realm of the dead. At sinisira ni Almighty Father ang house of the proud or plano ng mga proud, ng mga arrogant people, the people who don't acknowledge God. The Lord detests the thoughts of the wicked, but gracious words are pure in His sight. Maayos dapat ang pagsasalita natin dahil yung mga wicked people, galit si Almighty Father. Dahil ayaw ni Almighty Father ng mga mayayabang na tao. Ano ba yung mga mayayabang na tao? Nag-iimbento. Nag-iimbento ng mga kwento. Mga sinungaling. Hindi ba kayo nagagalit sa mga sinungaling? Galit ako sa mga sinungaling. Ayoko ng mga sinungaling. Alam ko pag nagsisinungaling ang tao. Pero hindi lang ako kumikibo. The greedy bring ruin to their households, but the one who hates bribes will live. Ayaw ng mga suhol, no? Nanunuhol ka, ayaw ni Almighty Father ng nanunuhol or tumatanggap ka ng suhol. Dahil ko ay swapang. May sweldo ka, nanguso pa ng suhol. Greedy ka, ibig sabihin. The Lord is far from the wicked, but He hears the prayer of the righteous. Papakumbaba tayo sa tatay natin. Whoever heeds life-giving correction will be at home among the wise. Kasama ng mga wise people, wise, kasama ni Almighty Father, yung mga wise, the souls of the wise people, kasama ni Almighty Father. At magiging kasama natin sila if we heed life-giving correction. Pag may nagko-correct sa atin na, brother, mali ang ginagawa mo. Sister, mali ang ginagawa mo kasi sa Bible, ganito sabi ni Almighty Father. Ngayon, kung hindi natin tatanggapin yung correction sa atin, life-giving yun correction sa atin. Kaya tayo, tinutuwid para makuha natin ang inheritance natin. Ngayon, kung hindi natin tatanggapin yun, magyayabang tayo. Ay, hindi, gito na ako, gito na ugali ko eh. Gito na ako lumaki eh. Bakit ba iibahin niyo ako? Mayabang yon. Kayabangan. Ha? Ayaw ni Almighty Father na mayabang. Gito na ako. Ha? Lumaki akong gito, mamamatay akong gito. Kayabangan yon. Ha? Gusto mo ng kayabangan? Sige, sa impyerno ka punta. Mayabang ka. Akala kasi natin may pagyayabang tayo. Wala naman tayo may pagyayabang. Ano bang may pagyayabang natin? Ang may pagyayabang natin yung tatay natin na dapat sundin natin, hindi yung sarili natin. Yung mga nagturo sa atin ng mali, huwag natin gagayahin yun dahil sa Bible yung totoo. Those who disregard discipline despise themselves. Galit kayo sa sarili ninyo pag ayaw nyo ng disiplina. Pag ayaw ninyo ng disiplina kayo, galit kayo sa sarili ninyo. Pag may nagsasabi sa inyo ng tama, tapos hindi nyo sinusunod, galit kayo sa sarili ninyo. Hindi kayo galit sa tao. Hindi kayo galit kay Almighty Father. Sa sarili ninyo kayo galit kasi ang parusa, dahil ayaw ninyong sumunod sa impyerno, so sarili ninyo ang sinasaktan ninyo. Hindi yung tao na nagbibigay sa inyo ng correction, hindi si Almighty Father, kung hindi sa sarili ninyo mismo kayo galit. Kasi gusto niyo mapunta sa impyerno. Yun ang ibig sabihin nun. Those who disregard discipline despise themselves, but the one who heeds correction gains understanding. Wisdom's instruction is to fear the Lord, and humility comes before honor. Bago tayo i-honor ni Almighty Father, dapat magpaka-humble muna tayo para tayo ay itaas niya. Para tayo ay i-acknowledge niya. Para makuha natin ang ating inheritance, magpapakumbaba tayo dapat sa tatay natin. Ang instruction ng wisdom, fear the Lord. Hindi mo katatakutan yung mga ninuno mo, hindi mo kakatakutan yung mga
nagsabi sa iyo na dapat ganyan ka lang, hindi mo katatakutan yan. Ang dapat natin katakutan si Almighty Father, hindi yung mga kung sino mga kamag-anak mo na wala na rito sa mundo. Gusto mo bang sumunod sa mga kamag-anak mo sa mundo rito? Kung nasa na sila ngayon, nasa impyerno sila. Bakit ko nasabi nasa impyerno? Romans chapter 1, basahin natin kung ano yung mga nasa Romans chapter 1 na kasalanan na yon ang ginagawa ng mga ninuno natin. O nasa impyerno ngayon sila. Kung yun ang ginagawa nila. Kung meron silang graven image, o nasan sila ngayon? Kung hindi nila sinusunod yung 10 Commandments, hindi nila mahal si Almighty Father, sila ay devotee ng kung sino mang santo or sino mang mga babae o lalaki, devotee sila, nasa impyerno sila. Dahil hindi nila sinasamba si Almighty Father, hindi nila mahal si Jesus Christ. Dahil ang utos sa atin ni Almighty Father, to listen to Jesus Christ. Ano pa ang utos sa atin ni Almighty Father? To love Him with our whole being. Siya lang ang Diyos. At tinaas ni Almighty Father si Jesus. Yung name ni Jesus above all names because Jesus is victorious. So dito na tayo recap pa lang yun, mahaba yung recap natin. Dito ngayon tayo sa Proverbs chapter 16. To humans belong the plans of the heart, but from the Lord comes the proper answer of the tongue. Maraming plano tayo sa buhay. Sa puso natin marami tayong gustong gawin. Pero na kay Almighty Father lang lahat. Kung diringgin niya yung mga prayers natin, sa Kanya natin nakasalalay. All a person's ways seem pure to them. Akala natin pure yung mga plano natin, maganda yung plano natin. Akala lang natin. Ha? But motives are weighed by the Lord. Halimbawa, may plano ka na magtayo ka ng negosyo, may plano ka kunyari. Maganda yung plano mo na yon, seems pure. Pero, yung motive, bakit ka magtatayo ng negosyo? Ano yung mga i-add mo na benefits dun sa negosyo mo? Makakatulong ka ba sa kapwa-tao mo? Sasabihin mo, oo, makakatulong ako. Pero, yung panglalamang outweighs helping people. Ginagawa mo lang yung dahilan hindi para makatulong ako sa kapwa-tao ko. Pero, ang totoo, for your selfish gain. Example, ulit. Gusto ko maging doktor para makatulong ako sa mga mahihirap. Ano nang nangyayari sa mga doktor? Swapang, taas ng charges. All a person's ways seem pure to them, but motives are weighed by the Lord. O, isa na naman, gusto ko maging lawyer. Pero nung naging lawyer ka, anong ginawa mo para makatulong ka sa kapwa-tao mo? Hindi. Ano nangyari ang ginawa mo? Tumulong ka sa mga mayayaman, tapos yung mga mahihirap, hindi mo pinapansin, hindi mo binibigyan ng justice. All a person's ways seem pure to them, but motives are weighed by the Lord. Isa pa. Di magtatayo ako ng congregation para mag-worship kay Almighty Father. Di ba ganun ang plano nyo? Gusto nyo yun eh. Tapos may tithes. Ngayon yung tithes na yun, maraming pera yun. O, itatagoy natin ngayon, magtatayo tayo ng school. O, gusto ba ni Almighty Father yun? Hindi. Plano lang ninyo yun para kayo ay kumita. Ha? Ginagamit nyo ang pangalan ni Almighty Father. Verse 3. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Kung ano man ang plano natin sa buhay, i-commit natin kay Almighty Father. Lord, Ikaw ang manguna sa mga plano ko sa buhay, Lord God. Pero kung mapapalayo ako sa iyo, Almighty Father, wag na lang. Ayoko, mas gusto ko na malapit ako sa iyo. Kung ang plano na to ay makakapagpalayo sa akin sa iyo, ayoko, Almighty Father. Matutuwa si Almighty Father pag ganoon tayo.
Tatanong natin, Almighty Father, tama ba to, Almighty Father? Ito ba ang plano mo sa akin, Almighty Father? The Lord works out everything to its proper end. Everything. Si Almighty Father, lahat ang gumagawa to its proper end. Hindi tayo. Si Almighty Father. Akala mo sumakses ka na. Hindi pa tapos ang laban. The Lord works out everything to its proper end. Even the wicked for a day of disaster. Kahit sa mga wicked people, si Almighty Father pa rin ang nasusunod sa mga wicked people para dumating sa kanila ang araw ng calamities. Verse 5, the Lord detests all the proud of heart. Lahat ng mayayabang ayaw ni Almighty Father. Lahat ng mga abusado ayaw ni Almighty Father. Mga nanglalamang ng kapwa-tao, mga sinungaling ayaw ni Almighty Father. Yung mga tao na nagsasabi na, my plans, my ways, my rules. Puro pang sarili, ayaw ni Almighty Father, mga mayayabang yun. Kaya yung kanta ni Frank Sinatra, I Did It My Way, ayaw ni Almighty Father nun. Dahil hindi dapat natin gagawin ang way natin, kundi ikokonsulta natin si Almighty Father. Dahil pag yung ways natin, puro kasamaan tayo, puro greediness. At may kanta pa, no? May isa pang kanta, My Way or the Highway. No? Greediness din yung selfishness yun, nakasentro sa sarili mo. Hindi gusto ni Almighty Father yun. Tsaka may kanta, maraming kantang ano pa ba yun? My Life, no? Si Bon Jovi. Ayaw ni Almighty Father yun. Parang kanta ni Frank Sinatra yun ang My Way. The Lord detests all the proud of heart. Be sure of this, they will not go unpunished. Hindi sila makakaligtas sa kaparusahan. Ang mga taong mayayabang na ayaw sundin si Almighty Father, mga matitigas ang ulo, yung ayaw piliin si Almighty Father, ang pinipili nila yung sarili nilang katigasan ng ulo. They will not go unpunished. Hindi sila makakaligtas. Through love and faithfulness, sin is atoned for. Dahil sa pagmamahal at pagiging faithful, ang kasalanan ay napatawad na. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kung tayo ay may pagmamahal sa tatay natin at faithful tayo. At si Almighty Father, faithful din siya sa atin at may pagmamahal siya sa atin. Ganon din si Jesus Christ. Faithful. At mahal niya tayo. Through love and faithfulness, sin is atoned for. Through the fear of the Lord, evil is avoided. Paano natin malalayuan ng evilness or wickedness? Paano natin maiiwasan? Dapat may takot tayo kay Almighty Father. Napatawad na tayo sa ating mga kasalanan through love and faithfulness of our Father and of Jesus Christ. At paano natin maiiwasan ng kasalanan? Dapat may takot tayo kay Almighty Father. Pag wala tayong takot, puro yabang, kapupuntahan ay kaparusahan. Daming mayabang dito sa mundo. Verse 7, when the Lord takes pleasure in anyone's way, He causes their enemies to make peace with them. Pag mahal ni Almighty Father ang mga tao,
At yung mga tao na ay sumusunod kay Almighty Father, napapalapit si Almighty Father sa mga tao na sumusunod sa Kanya. He causes their enemies to make peace with them. Walang nangaaway sa kanila. Sa mga taong mahal ni Almighty Father dahil ang protector, si Almighty Father. Pag tayo ay nagpapakumbaba sa tatay natin, ang protector natin yung tatay natin. Masaya siya, yung tatay natin, na protektahan tayo ng mga nagmamahal sa Kanya. Dahil He is faithful. Verse 8, better a little with righteousness than much gain with injustice. Mas mabuti na magtatrabaho ka dito sa mundo na konti lang ang kinikita mo or hindi ka mayaman. Kaysa naman, ang dami mong ang pera na nakurakot or nakuha na sa pamamagitan ng panloloko, pang-scam, pang-aabuso sa kapwa-tao, pagmamanipula sa kapwa-tao. Minsan nagyayabang pa sa internet, tapos yung pera pala nilang yon, sila ay nangurakot. Nakakahiya naman, yung pinagyayabang pala nila sa internet, yung pera nila palang ay kinurakot, hindi yon galing sa mabuting paraan. Kaysa naman sa mabuting paraan, konti lang ang pera, konti lang, simple lang ang buhay, pero maayos naman at sumusunod sa utos ni Almighty Father. May takot kay Almighty Father. Better a little with righteousness than much gain with injustice. Bakit may injustice dito sa mundo? Dahil tayo ay masamang tao. Hindi tayo mabuti. Mayayabang tayo. Verse 9, in their hearts humans plan their course, but the Lord establishes their steps. Sa puso natin, marami tayong mga plano sa buhay, marami tayong gustong gawin. Pero si Almighty Father ang nag-establish ng ating mga lakarin, kung papayagan niya tayo o hindi. Sometimes may plano ka na gusto mo na gusto mo lumipat ng bahay. Anong gagawin ngayon ni Almighty Father? Gusto mo lumipat ng bahay. Hindi ka ngayon makakalipat ng bahay kasi ayaw ni Almighty Father. May mga mangyayari, mga instances. Or may gusto kang umpisahang negosyo pero hindi mo magagawa dahil may mga hindrances pa. So, paano matanggal yung mga hindrances na yon, yung mga plano natin sa buhay? Si Almighty Father, nalapitan natin, magtitiwala tayo sa tatay natin. Isisik natin ang kanyang advice, yung kanyang counsel. Acknowledge our Father. I-clear ni Almighty Father ang path natin if we acknowledge Him. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. No? At may mas maganda pang plano si Almighty Father. Dahil yung plano natin, hindi na nakikita yung future. Si Almighty Father, yung plano natin, nakikita ni Almighty Father, at nakikita niya rin yung future. Kaya itatanong natin kay Almighty Father, yung plano natin, Lord, sa tingin mo ba, Lord God, okay ba to para yung maayos po ako? Dahil ang talagang goal natin ay makauwi sa tatay natin. Ngayon, kung yung plano na yun ay makakapagpalayo sa atin sa tatay natin, wag na lang, Almighty Father, dahil gusto ko ikaw. Dahil ikaw ang aking kayamanan, Almighty Father. Verse 10, the lips of a king speak as an oracle, but and his mouth does not betray justice. Meaning, may equality. The lips of a king speak as an oracle. Parang oracle ang mga lumalabas sa bibig ng isang king. At
Yung bibig niya does not betray justice, meaning may equality. Ganon yung tatay natin. Kaya tayo dapat ganon din. Gagayahin natin yung tatay natin. Dahil tatay natin siya. Gagayahin natin. We must uphold justice. Baka akala nyo lang sa husgado ang may justice, no? In everyday endeavor natin, makikita mo yung justice. Sa pakikipag-usap mo sa tao, makikita mo. Kung nang mamaliit ka ng tao, that's injustice. Ayaw ni Almighty Father nun. Kung nagsisinungaling ka, that's injustice also. Dahil nanuloko ka ng kapwa-tao mo. Verse 11, honest scales and balances belong to the Lord. All the weights in the bag are of His making. Timbangan, balanse, galing kay Almighty Father. Gusto ni Almighty Father, balanse. Ang pakikitungo natin sa tao. Inuulit-ulit ni Almighty Father. Kasi pantay-pantay tayo sa paningin ni Almighty Father. Walang lamangan, no? Walang lamangan. Walang mahirap, walang mayaman, walang bata, walang matanda. Pantay-pantay lahat kay Almighty Father. Kahit yung itsura natin, pantay-pantay lahat kay Almighty Father. Honest scales and balances belong to the Lord. All the weights in the bag are of His making. Gawa ni Almighty Father. Gusto ni Almighty Father i-practice ang equality among men. Pagsasabing men, kasama na rin ng women doon, ano? Kings detest wrongdoing, for a throne is established through righteousness. Dapat ayawan natin, no? Ayawan natin ang masasamang gawain. For a throne is established through righteousness. Kings take pleasure in honest lips. Maging totoo tayo, huwag sinungaling. They value the one who speaks what is right. Mas may value ang nagsasabi ng totoo. Priceless. Pag nagsasabi ng totoo, sa panahon ngayon, ang daming sinungaling. Nakakalungkot. Mas mabuti na yung masakit pero totoo kaysa maganda mong pakinggan pero kasinungalingan naman. Kings take pleasure in honest lips. They value the one who speaks what is right. Verse 14, a king's wrath is a messenger of death, but the wise will appease it. Pag wise ang isang tao, napapacify niya yung galit ng king. Pag nagalit ang king, patay lahat, no? Pag nag-utos ang king, patayin lahat o patay lahat. Pero ang wise, napapacify niya ang galit ng king. Ang king natin yung tatay natin. Paano tayo magiging wise? May takot tayo sa tatay natin. Natatanggal ang galit ng tatay natin. Pag tayo ay sumusunod sa kanya. Pero kung hindi tayo sumusunod sa kanya, a king's wrath is a messenger of death. Patay lahat. Verse 15, when a king's face brightens, it means life. His favor is like a rain cloud in spring. Dapat masaya lagi si Almighty Father. Paano natin mapapasaya ang tatay natin? Susundin natin.
We will love Him. We will obey Him. We will respect Him. We will honor Him. When a king's face brightens, masaya ang tatay natin. Magkakaroon tayo ng reward. Eternal salvation. His favor is like a rain cloud in spring. Ibig sabihin, bumubuhos ang pagpapala. His favor is like a rain cloud in spring. Umuulan ng blessings. Pag masaya si Almighty Father, napapasaya natin siya. Verse 16, how much better to get wisdom than gold? To get insight rather than silver. Mas mabuti pang makakuha ng wisdom kaysa ginto. Mas mabuti pang makakuha ng insight kaysa sa silver. O yung mga tao dyan, hindi, mas gusto ko ng gold. Hindi, mas gusto ko ng silver. Ayoko ng wisdom, ayoko ng insight. Ang wisdom, fear of the Lord. Pag may takot tayo kay Almighty Father, mas matindi pa sa gold, mas precious pa sa gold ang makukuha natin. Mas madami, walang tigil na blessings for all eternity yon. To get insight rather than silver. For all eternity, ang wisdom, ang insight for all eternity yon, ang blessings nun, hindi matatapos. Eternal salvation. Kumpara sa ginto and silver na hanggang dito lang sa mundo, nananakaw, nasisira. Verse 17, the highway of the upright avoids evil. Ang daan ng mga tao, ng mga righteous, iniiwasan nila yung kasamaan. Hindi nila pinupuntahan yung kasamaan, ay pupunta ako sa kasamaan. Hindi tayo pupunta sa kasamaan dahil kung tayo ay gusto natin sundin si Almighty Father, iiwasan natin ang mga evilness, ang wickedness. Ano ba yung mga evilness? Yung gawain ng kadumihan, iiwasan natin. Avoids evil. Pagsisinungaling, paninirang puri, pangmamaltrato. Those who guard their ways, preserve their lives. Babantayan natin yung ginagawa natin. Self-control, one of the fruits of the Holy Spirit. Babantayan natin yung mga ginagawa natin. Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Bago ma-destroy ang tao, or bago siya bumagsak, ano munang nauuna sa kanya? Pride and haughty spirit. Dapat wala tayong pride, or hindi tayo proud people or arrogant people or boastful. Di ba sa kalye may nang naglalakad, pride? Pride na yun. Pride, ano ang tawag doon? Pride walk. Destruction ang kapupuntahan nun. Pinagyayabang nila ang wickedness, pinagyayabang ang gawain ng kasamaan, pinagyayabang ang abomination, ang uncleanness. Ano mangyayari? Destruction. Nakalagay dito sa Bible, hindi sa akin galing. Pride goes before destruction. A haughty spirit before a fall. Haughty spirit, meaning, ano yung haughty spirit? Possessed by the devil. Haughty. Kaya nga lahat ng mga wickedness, possessed by evil spirits yun. Pride, pag may pride ka, you're possessed by an evil spirit. A haughty spirit. Kaya dumadami, di ba? Dumadami ang kasamaan. Bakit? Naghahawa-hawa. Humahawa-hawa, tumatalon-talon. Ang mga bad spirit. Madami sila. Verse 19, better to be lowly in spirit along with the oppressed than to share plunder with the proud. Mas mabuti pa na ikaw ay humble at kasama mo yung mga tao na pare-pareho kayong humble na mga inaapi. Kaysa naman kasama mong
ang mga tao na mayayabang. Pag mayabang ang tao, walang takot kay Almighty Father yon. Alam natin na pag ang tao ay humble, kay Almighty Father yon. Bakit natin nasabing humble ang kay Almighty Father? Si Jesus Christ is humble. Ipinakita niya kung paano tayo mabuhay dito sa mundo with humbleness. Si Jesus Christ, kahit siya Son of God, Son of Man, and yet humble siya. Hindi siya nagyabang. Hindi siya nanghingi sa kalye ng mga tithes. Hindi siya nanghihingi. Siya pa ang nagbibigay sa mga tao. Wala siyang bahay. Wala siyang animals. Wala siyang goat. Wala siyang donkey. Wala siyang colt. Hiniram lang. Wala siyang bahay. Humble si Jesus. Para tayo ay maging mayaman. Paano tayo yayaman? Material gains ba? Hindi. Eternal salvation. To inherit God's kingdom. Inheritance natin. Para tayo maging mayaman, si Jesus, when He was in this world, mahirap siya. He's humble. Hindi siya nagyabang. Para tayo ay yumaman. Ano yung kayamanan na yun? Eternal salvation. Hindi yung kayamanan dito sa mundo, no? Pag lagi ang pinofocus ng tao ay ang kayamanan dito sa mundo, ibig sabihin yung utak mo maliit lang. Ibig sabihin yung utak mo hanggang dito lang sa mundo na to. Hindi mo alam na may buhay pa after the life here on earth. Foolish people. Verse 20, whoever gives heed to instruction prospers, and blessed is the one who trusts in the Lord. Kung sino ang nakikinig sa instruction ni Almighty Father, sa teachings ni Jesus Christ, nilalagay sa puso, anong mangyayari? Nagpa-prosper. O sasabihin na namin, ay, yayaman ba rito sa mundo? Hindi nga dito sa mundo ang kayamanan. Pag nakakita kasi kayo ng prosperity, ng wealth, ina-associate nyo agad sa kayamanan dito sa mundo. Bakit kayo ganon? Bakit lagi nyo ina-associate yung kayamanan dito sa mundo? Pag nandito sa Bible na you will be rich, you will be wealthy, you will prosper, lagi nyo ina-associate yung kayamanan dito sa mundo. Bakit? Hindi kayamanan dito sa mundo. Si Almighty Father nakafocus, eternal salvation, wealth in heaven, yung kayamanan natin, yung tatay natin. Naintindihan ba natin? Bakit ganun? Kasi nga yun ang tinuturo sa inyo ng inyong mga religious leader na pag kayo ay nagbigay, yayaman kayo rito sa mundo na to, magkakaroon kayo ng euro, ng yen, ng won, ng dollar, ano ba? Hong Kong dollar, magkakaroon kayo ng dinar. Hindi nga yun ang kayamanan, ha? Ang kayamanan na yung tatay natin. Hindi natin kakailanganin yun. Ang kailangan natin yung tatay natin. Whoever gives heed to instruction prospers. Ha? Yung prospers na yon, inherit the kingdom of God. And blessed is the one who trusts in the Lord. At pagpapalain yung mga tao na may tiwala kay Almighty Father, may faith kay Almighty Father, kahit hindi natin siya nakikita for now, we have faith in Him because we love Him at nakakausap natin siya. Alam natin na yung tatay natin ay nag-create ng mundo na to.
Bakit alam natin? Inilagay sa heart natin ni Almighty Father na may creator itong mundo na to. Siya yun. Ang kailangan lang natin, madiscover natin siya, makilala natin siya. Yung mga tao, naliligaw. Alam nilang may creator, pero naligaw sila. Dahil hindi sila nagbabasa ng Bible, mayabang sila, mas nagtitiwala sila sa kanilang sariling kakayanan. Ayaw nila magpakumbaba. Verse 21, the wise in heart are called discerning. Yung wise in heart. So yung pagiging wise, hindi lang yung sa puso, sa isip, sa puso rin yun, ha? Good judgment. Perceptive. Yun ang ibig sabihin na discerning. Aware of something. Discerning. Kahit walang solid proof, alam mong meron, that's discerning. Discernment. Ngayon may solid proof naman itong mundo. Proof ito that our Father lives. He's the creator itong mundo na to. Tayo, tumingin tayo sa salamin, proof tayo na buhay ang tatay natin na He created us. The wise in heart are called discerning, and gracious words promote instruction. Yung magagandang mga salita, nagpo-promote ng instruction or teachings. Prudence is a fountain of life to the prudent. Ano nga yung prudence? Righteousness. Yun ang nagbibigay ng fountain of life. Buhay na walang hanggan. Nag-uumapaw na blessings para sa mga righteous people ang paggawa ng tama. But folly brings punishment to fools. Ano, pag ikaw naman ay foolish, ano naman ang pupuntahan mo? Punishment naman. Pero kung ikaw ay righteous, you obey God, fountain of life ang makukuha mo. Eternal salvation. Pero pag ikaw ay foolish, punishment, eternal damnation. Verse 23 naman. The hearts of the wise make their mouths prudent. Pag yung heart natin wise, may takot tayo kay Almighty Father, yung bibig natin, binabantayan natin kung anong sinasabi natin. Nag-iingat tayo. And their lips promote instruction. Dahil nakakahiya kay Almighty Father. Pagkasamaan ang lumalabas sa bibig natin. Yung tatay natin mabuti, kaya tayo dapat ganun din. Pag puro chismis, hindi mo tatay si Almighty Father kasi chismis ang lumalabas sa bibig mo. Pag kasinungalingan na lumalabas sa bibig mo, hindi mo tatay si Almighty Father kasi sinungaling ka. Si Almighty Father, hindi siya sinungaling. Pag galit ka sa kapwa-tao mo, hindi si Almighty Father ang tatay mo kasi galit ka sa kapwa-tao mo eh. Si Almighty Father, mapagmahal siya eh. Nakikita na natin ang difference. Ngayon, yung mga tao na gumagawa ng wickedness, iniiwasan nila ngayon tayo. Kasi natatakot sila. Ba't sila natatakot? The hearts of the wise make their mouths prudent, and their lips promote instruction. Ayaw kasi nilang masabihan sila. Kaya iniiwasan nila. Tayo, iniiwasan nila na makorek sila. Ayaw nila nang kinokorek sila, kaya iniiwasan tayo. Dahil wala silang masabi.
The hearts of the wise make their mouths prudent, and their lips promote instruction. Gracious words are a honeycomb. Pag honeycomb, matamis yon and healthy. Sweet to the soul and healing to the bones. Nakakagaling sa mga buto. Sweet to the soul, matamis sa kaluluwa. Yung salita ni Almighty Father, yung magagandang mga salita, maganda yon. Nakakapag bigay buhay. Healing to the bones. Nagkakaroon ng buhay ang mga buto. Yung soul, matamis. Sweet to the soul. There is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. May mga daan dito sa mundo, or kalakaran dito sa mundo, na akala natin tama. So kahit na akala natin tama, ikukonsulta natin kay Almighty Father. Kasi, sometimes akala natin tama, pero sa likod nun may mali. May nakatagong mali. Ano bang example nung ganitong may nakatagong mali? Akala natin tama. Ano yun? May nakita ko sa internet, love wins. Sabi daw, love wins. Nanalo daw ang pagmamahal. Dahil ikinasal ang isang babae at isang babae. Love wins daw. At may kinasal na isang lalaki at isang lalaki, ang nakalagay, love wins. There is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. Isang example yon. Ano pa? Ang example. Hindi, nagmamahal lang ako. Nagpatol ka. Nagmamahal ka kasi. Akala mo tama kasi nagmamahal lang naman ako eh. Pero, mali. So, it leads to death. Yung mga pedophiles, yung mga may asawa, papatol sa may asawa, single na nakikipagtabi sa parehong single, ayaw din ni Almighty Father nun. Fornication yun. There's a way that appears to be right, but in the end it leads to death. Ano pa example? Yung responsible parenthood na, yun na naman tayo. Gumagamit kayo ng mga pills. Ano pa ba yung mga ginagamit ninyo? Mga IUD. Akala niyo tama yon, ha? Yung mga contraceptive materials. Akala niyo tama yon? In the end, it leads to death. Ibang mga tao, sa ibang country, no? Abortion. Akala nila tama yon. But in the end, it leads to death. Ano pa yung it appears to be right? Yung mga mayayaman, mas pinapaboran mo, tapos yung mga mahihirap, pinapabayaan mo. It appears to be right, but in the end, it leads to death dahil walang equality. Ha? Namimili ka ng kapwa-tao mong pakikisamahan. May mga tao naman, halimbawa, wala silang, kulang sila sa pagkain. Ang gagawin nila, magnanakaw ngayon sila. It appears to be right. Magnanakaw ako kasi gutom ako. Kaya lang naman ako magnanakaw dahil gutom ako. Kung hindi ako magnanakaw, kung hindi naman ako gutom, hindi naman ako magnanakaw eh. It appears to be right, but in the end, it leads to death. Ang daming example. Yung sa ibang country, merong tinutulungan ng ibang tao na patay nila ang sarili nila. Suicide by assistance ang tawag doon. It appears to be right, but in the end, it leads to death.
Verse 26, the appetite of laborers work for them, their hunger drives them on. Sino yung mga laborers? Mga servants, tayo yon. The appetite of laborers works for them. Ano yung appetite natin? To worship our Father. To love Him. To go back to Him. Yun ang appetite natin, yun ang hunger natin. Na nagda-drive, yun ang driving force for us to trust our Father. Yun ang driving force. Kaya we are working for our Father. Paano tayo nagtatrabaho sa tatay natin? By worshiping Him, loving our brethren, being faithful to Him, and promoting equality among men. Ano pa? Obeying the commands of our Father. Yun ang trabaho natin. Yun ang totoong trabaho natin, because that's storing up treasures in heaven. Yun ang driving force para makuha natin ang ating inheritance, makabalik tayo sa tatay natin. Because that's the grand master plan. Verse 27, a scoundrel plots evil, and on their lips it is like a scorching fire. Ano ba yung scoundrel? Scoundrel meaning walang honor, walang virtue. Manipulator, obnoxious, or unpleasant person. Yun yung scoundrel. Gustong laging nagpaplano ng kasamaan. And on their lips, it is like a scorching fire. Kumakalat. Di ba yung fire na ganyan lang? Scorching. Kumakalat at nakakasira. Ganon ang plano ng mga scoundrel. Nagpaplat sila ng kasamaan. Tapos ang lumalabas sa kanilang bibig ay nakakasira ng tao. Nakakamatay, nakakapanakit ng tao. Yung mga plano ng mga tao na walang kahihiyan, walang honor, walang virtue. Verse 28, a perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends. Ano ba yung perverse person? Yung tama, tinitwist, ginagawang mali. Example, yung men to men and women to women, that's perversion, ano? Madaling example yun ng perversion. Ang ginagawa ng perversion is stirs up conflict, gumagawa ng gulo. Di ba ang dami ngayon sa internet? O, puro internet kasi ako. Ang dami sa internet, away-away sila. May conflict. Laging dedebate sila, ganon. Laging gulo. Kasi gusto nila yon. At yung chismis, nakakapaghiwalay sa mga malapit na magkaibigan. Bakit nagkakaroon ba ng chismis? Inggitan. Nagkakainggitan. Kaya nagkakaroon ng chismis. Kaya dapat hindi tayo mainggit sa kapwa-tao natin, no? Inggitero kasi tayo eh. Pag nakikita natin umaangat yung kapwa-tao natin, i-chismis natin, ganon. Kasamaan yun. Inggit ka kasi eh. Huwag ganon. Ibig sabihin, may insecurity ka, kaya ka naiinggit. Bakit ka may insecurity? May insecurity ka kasi mababa ang tingin mo sa sarili mo. Hindi mo kilala si Almighty Father, kaya mababa ang tingin mo sa sarili mo. Kaya nanyinismis ka ng kapwa-tao, hindi mo kilala si Almighty Father. Gusto mong mag-away-away yung mga tao. A violent person entices their neighbor and leads them down a path that is not good. Idinugtong, violent na tao. Hinihikayat niya ang kanyang brethren na gumawa ng kasamaan. Ini-encourage mo, lika, gawa tayo ng kasamaan, gito ang gawin natin, mang-scam tayo, magnakaw tayo, manipula tayo ng tao, anong plano natin, gito ang plano natin para magkapera tayo, yayaman tayo, ganito, marami tayong dapat gawin.
a violent person entices their neighbor. Halika tayo, partner in crime tayo. Para hindi lang ako, dalawa tayo, or tatlo tayo, isang grupo tayo, para mas malaking pera ang makukulimbat natin. And leads them down a path that is not good. Verse 30, whoever winks with their eye is plotting perversity. Whoever purses their lips is bent on evil. Ano ba yung winks? Whoever winks with their eye is plotting perversity. May planong masama. Paano ba yung wink? Ganon, ganon. Ganon ba yun? Ganon ba yung wink? Pag may nakita kang tao, gaganon ka. Ano, may sakit ka na, may sakit yung mata mo. Ganon. Baka naman may ano lang siya, kirat, ganon, kirat. Hindi kirat to, ha? Parang sign. Uy, ganonin mo na yun. Ano na? Parang sign yun, na secret sign. Whoever winks with their eye is plotting perversity. Secret sign yun. Whoever purses their lips is bent on evil. Ano ba yung purses their lips? Yung ano? Parang may gusto kang sabihin pero ayaw mong sabihin. Kasi mabubuking ka. No? Whoever purses their lips is bent on evil. Ayaw mong ibuka yung bibig mo kasi baka madulas ka, masabi mo yung totoo. Kaya tikom ang bibig. Whoever winks with their eye is plotting perversity. Whoever purses their lips is bent on evil. Hindi pa planong masama. Verse 31, gray hair is a crown of splendor. It is attained in the way of righteousness. Nagmamature tayo. Dapat habang tumatanda tayo, nagmamature tayo. Hindi tayo tumatandang paurong, ha? Habang nagmamature tayo, nakikilala natin yung tatay natin, sinusunod natin siya dahil pabalik na tayo sa kanya, no? Dapat mga tama na yung ginagawa natin sa buhay pag matanda na tayo. Kahit bata tayo, dapat tama na ang gawin natin, ma-practice na tayo para pagtanda natin, praktisado na tayong gumawa ng righteousness dahil hindi natin alam yung time natin dito sa mundo. Kaya pag may gray hair, sign of ano na yun, maturity na yun. Wala pa, hindi pa ako matured. Hindi pa ako matured. Baka meron na ba? Kasi kung may kulay ito, lalabas pa rin yung puti. Ba't dito ako nag-check? Gray hair is a crown of splendor. It is attained in the way of righteousness. Pero yung iba kahit walang gray hair, matured na sila, okay? Yun lang ang sinasabing gray hair, maturity yon. Dapat natututo tayo sa araw-araw. For the better, hindi for the worse. Better a patient person than a warrior. Mas mabuti pa ang tao na patient, pasyensyoso, kaysa sa isang warrior. Bakit? Kasi yung warrior, koredyo siya, puro away ang gusto niya. Puro pakikipagdigma. No? Kaya mas mabuti na patient tayo, na pag may nang away sa atin, okay lang, ganun lang. Dahil alam natin na ang tagapagtanggol natin, si Almighty Father, hindi tayo makikipaglaban. Better a patient person than a warrior, one with self-control, than one who takes a city. Dapat may self-control, one of the fruits of the Holy Spirit. Pag patient ka, meron kang self-control. Gaya ni Jesus Christ, binubugbog na siya. Anong ginagawa niya? Si Jesus, nung binubugbog siya, napaka-patient niya. Hindi siya gumagante. Hindi siya nagsasalita. Para siyang lamb na ready to be slaughtered. Gagayahin natin si Jesus Christ. Better a patient person than a warrior. Ang dami sa kalye, no? Nag-warrior sila. Kunyari. Nakikipaglaban sa gobyerno. Hindi yun ang tama. Mali yun.
Be it better a patient person than a warrior. Dahil si Almighty Father ang magtatanggol sa atin. Dahil binibigay natin kay Almighty Father lahat, ibig sabihin pag patient ka, no? Or may forbearance ka, long suffering. One with self-control than one who takes a city. Verse 33 in the last verse of Proverbs chapter 16, the lot is cast into the lap, but its every decision is from the Lord. Ano ba yung lot? Is cast into the lap. Yung Urim and Thummim ng high priest, example yun ng lot, no? Na parang ginagamit yon kung anong desisyon ni Almighty Father, yun ang lumalabas sa Urim or sa Thummim. Parang ano yun, yung decision ni Almighty Father, doon niya pinapakita kasi nga hindi nila nakakausap si Almighty Father gaya ng pakikipag-usap ni Moses. Kaya ang ginamit ni Almighty Father when talking to Joshua was the Urim and Thummim, at nung nakikipag-usap siya sa mga high priest pag may tanong ang mga tao. Ngayon, yung decision ni Almighty Father, lumalabas yon sa lot or yung sa Urim and Thummim. Ngayon, pag nagbobotohan tayo or voting, no, nagbobotohan kung sino ang magiging leader ng isang bansa, nagbobotohan kung ano ang mangyayari sa mundo, yung resulta nun, si Almighty Father para nang de-determine. Kaya nakikita nyo kahit mangampanya ang mga politicians, hindi sila nananalo. Kahit malaki pa ang perang inilabas nila, hindi sila nananalo. Kasi ang nagde-determine nun ay si Lord pa rin, si Almighty Father pa din, ang nagbibigay ng resulta. O baka sabihin nyo, bakit wicked yung leader namin? Sasabihin niyo, di ba? O kaya wicked ang leader natin, ng buong mundo, wicked lahat, di ba? Bakit wicked? Kasi wicked din tayo. We deserve it. Parusa sa atin. Turuan kasi tayo ng turuan. Yun ang may kasalanan, yun ang may kasalanan. Bakit hindi natin i-check yung sarili natin? Ang hilig kayo magturo eh. I-check natin yung sarili natin, ano? Kung tama ba yung ginagawa natin sa paningin ni Almighty Father o hindi. Turo kayo ng turo. Meron tayong ginagawang mali. Hindi ina-acknowledge yung Almighty Father. Mas importante pa sa inyo ang pera, mas importante pa sa inyo ang mga graven images ninyo. Mas importante pa sa inyo ang inyong dignidad kaysa kay Almighty Father. Yun ang kasalanan natin. Hindi natin binibigyan ng honor and respect yung tatay natin. Yun ang kasalanan natin. Mga sinungaling tayo, mapanlin lang, walang equality sa mundo. Yun ang kasalanan natin. Nangaapi tayo ng kapwa-tao natin. Yun ang kasalanan natin. Marami tayong kasalanan. Sira ang mundo natin. Paano tayo gagaling? Dahil may sakit tayo, kasalanan. Acknowledge Jesus Christ. Have faith in our Father. Denying ourselves. Taking up our cross and following Jesus' path. Love our Father with our whole being. Be honest. Uphold justice and truth. Mahal tayo ni Almighty Father. Kaya na tayo tinutuwid. Dahil anak niya tayo. We still have time. Thank you, and God loves us also.